So good morning guys, meron bumisita sa atin, Mitsubishi Lancer Sedia or Lancer Sedia. Magpapainstall siya sa atin ng Android head unit 9 inches and reverse camera. So ito, may video na tayo ginawa tungkol dito. So ayan, nag-convert tayo dito ng nung panel niya. So yung aircon switch, dilipat natin dito sa baba kasi yung Android head unit na ikakabit natin is malaki na siya. So masasakop niya na to. So ang mayari, convert natin to. So meron tayong video tungkol doon dati sa Lancer din. Tapos last time, yung previous natin or yung recent natin na video, gumawa tayo sa Toyota Corolla big body. So ito, Mitsubishi Lancer Sedia or Sedia. Yan gagawin natin. So ito, naka-order din pala si sir sa Shopee. Same lang din dun sa brand na kinabit natin last time sa Toyota Big Body. Ito, gear elect din. So same issue din sila, no? So binili ni sir, in-order ni sir 4GB RAM, 64GB storage. Pero ang dumating sa kanya 2GB 64 lang din, same din sa Big Body. So yun din, parehas din ang sinabi sa kanya na ang nakalagay sa box ganyan, pero sa unit 4GB 64 naman daw. Tapos yan, sa binili ni sir, may panel na siya kasama. Ito yung panel para dito sa head unit. Ito naman yung panel para dun sa sa aircon switch. Tingnan natin. Ito yung panel sa aircon switch. Then meron na dito mga meron na siya mga stickers. Ayan, meron na siya mga ganyan. Kasi yan yung papalit natin dito. Lang dito, gray, silver ang na to. Yung panel na available sa mga Android head unit. Yung ganito, wala pa ako nakukuha ng mga ganito eh. Yung same na ganito. Ang ginagawa na lang namin or nung iba, naglalagay na lang ng sticker para makopya yung dito. Pero hindi 100% makokopya kasi iba yung texture na ito ng original. Then dito smooth, or kung may kuhanin kayong sticker, ganun din. Hindi na makukuha na may texture na ganito. So yun lang, sinagdan din natin muna to sa panel gauge niya or sa cluster gauge. Okay naman, mga signal heights, yan yung hazard, mga indicator lights niya, wala naman nakailaw, walang naka-check engine, headlight working, reverse, ayan, may sensor na din siya, mga aircon working siya, mga ilaw dito, yan, okay, yan, ito wala, ayan, may ilaw, ito. Yan, na-check natin to. Baba. Working naman siya sa baba. Yan sa harap, okay din to. Then yung radyo niya, working naman. So yun lang, start na tayo magbaklas dito. Na-check na natin siya lahat, working naman. Tapos yun lang, pakita ko na rin kung paano natin to babaklasin. So magbabaklas na tayo. Kinuha na natin yung mga gamit natin, prying tool, itong screwdriver. So unahin natin, screwdriver dito sa ilalim. Yan, dalawa lang naman yan. Tanggalin lang natin to. Yan. Okay, isa. Kabilaan naman yan. Ayan, nagmahirap lang. Pakapaglas. May mga binabaklas tayo dati. Pag natanggal tayo ng mga screws, din na natin kinakabit. Lalo na sa mga Honda, yung mga ganun eh. Kasi wala na siyang kabitan ng bracket. Nandun siya sa original. So yeah, pag natanggal na yun, ay sorry, pala mabilis. Yan, natanggal na yan, may dala pang screw dyan na bracket na ito. Tapos ito naman, itong nasa taas, na lang to, hilahin to. Mga aircon switch, hilahin yan. Dito kasi may dalawang tornilyo dyan na kailangan tanggalin. Ayan, gamit ulit tayo ng screwdriver.
Yan. Dito. Ganun natin. Yan. Yung screwdriver dito sa baba, i-skip ko na lang to. Kasi medyo matagal yan. 4 yan eh. Kasi pwede nyo na hilahin to. Daan-daan lang naman. Hindi naman to kagaya ng ibang model, old model na brittle siya. Kasi yan dito, yung stock, tanggalin na lang din. Skip na lang din natin yan. Okay? So bali ito, natanggalan natin yung mga screws na dito sa stereo tsaka dito sa ano niya, yung holder na to. So dito sa holder, pagka tanggal nyo dyan, yan lang naman, ito lang naman makukuha nyo. Tapos space lang siya dyan, walang ibang wiring or what not. Tapos ito naman sa stereo, ito lang. So ganito yung likod nya, Pioneer na siya, na tanggal ko na rin siya kasi. So yan, may harness siya, plug and play. Pero dito pala sa kasama na in-order ni sir, walang harness na pang plug and play. So gagawin na lang natin, magre-rewire tayo dito. So dito sa extension na to, dito natin i-connect yung wiring ng Android head unit. Then dito, wala tayong puputulin. Ito yung pinaka-original ng main harness ng stereo. Tapos yung mga screws nya binalik natin. Kasi dito tayo kukuha ng negative ground ng stereo. Tapos yan, pansin ko lang din dito, medyo madumi na siya, tsaka makalaw. And dito din, linisan lang natin siya ng contact cleaner. Wow! Pero naman tayo nyan. So, linisan ko muna. Tapos na tayo mag-rewire ngayon. Nalinisan na natin yung contact na dito, yung pinakasakit, nalinisan na natin yan. Ayan, okay naman, nakasecure na yung mga ginawa nating wiring dito. Tapos ginapang na natin yung mga USB port. Ito yung sa reverse camera, sa GPS, doon natin nilagay yung antena nya. And then ayan, ite-testing na lang muna natin to. So pagka-test natin, lipat na lang natin tong aircon switch. Ayan, tapos lagyan na natin to ng stickers. So yan, skip ko na lang din muna yon. Tapos eto dito pala, pag papakita ko mamaya kung paano natin babaklasin. Skip ko muna yon, lagyan muna natin yung mga stickers na to. So eto, nalagay na natin yung mga stickers nya. So maganda naman yung itsura ng stickers. Same naman sila dito. Ayan, sa original. So ginawa na lang din natin yung mga yung mga clips dito sa original. Ilipat yan dito sa sa bago. So ganoon din dito sa aircon switch, tsaka dito sa head unit mismo na panel. Yan, kukunin nyo yon, tapos ililipat doon sa sa bago. Ayan, tapos dito meron din matitira syempre, o yung mga natira, lalo din yung mga doon, shoutout sa mga installer na kinukuha yung mga ganito, hindi na binabalik sa dati. Ayan, balik nyo yun kasi hindi naman natin dapat yan kinukuha sa may-ari yan eh. Kukuhanin nyo, pagpaalam nyo. Ayan, yun lang. Tapos ito, baklasan na rin natin to. So pag magbabaklas dito sa aircon switch, pinch nyo lang yun dito. Ayan, tapos matatanggal nyo na yan. Sa kabila din, ganun lang din. Ayan, pinch nyo lang yung yung lock nya. Ayan, tapos yan, matatanggal nyo na yan. So yun lang, pag natanggal nyo na yan, dalawang yan, maluwag na siya, di ba? Ayan, maluwag na yan. Kailangan nyo lang tanggalin yung dalawang kable na yan. Yan yung nagko-control dito. Ayan o. Ito, tsaka dito sa kabila. So, tatanggalin nyo yan. So, kailangan, syempre, pag magtatanggal kayo ng ganyan, 10 times kayo dapat na maingat. Kasi old model na nga to, medyo brittle na yung mga plastic nya. Kaya, ingat-ingat tayo dito. Tapos yan, meron lang ditong socket para dun sa mga switch nito. Yan. So yan, medyo skip ko na lang din dito sa part na to kung paano baklasin kasi mahirap magbaklas nito ng isang kamay lang. So yun lang. Ayan, dito na tayo sa part na tatanggalin natin tong aircon switch.
So, ang gagawin ko pala dito, dun sa previous na video natin, ginawa natin, dun tayo sa ilalim nagbunot na itong dalawang kable na to. Yung tong sa switch na to, itong dalawa. So, kanina kasi binaklas ko na yan, pero medyo mahirap lang tanggalin to, yung mga lock niya dun. Kaya sa ilalim na lang ulit natin siya ilahin. Ito yung dalawang kable niya. Ayan, ito yung white. Ito yung white tsaka yung blue. So, pag tatanggalin yan, gamit lang kayo ng long nose. Ayan, ipitin nyo itong dalawa. Siyempre, pagka ipitin yan, dapat ihila tong isa. Kaya lang, mahirap gawin ng mag-isang kamay. So, ganun lang ang gagawin nyo. Ipit dito, tapos hila. Tapos, matatanggal nyo na to. Hilahin nyo na lang siya dito. Yan. So, gawin ko muna. Mahirap lang gawin ng mag-isang kamay. Wala natin yung dalawang kable sa ilalim. Yan, mahilan nyo na to. Yan, ipit nyo lang ulit to. Pinch nyo lang to. Yan, sa kabila. Mahilan nyo na yan. Tapos, dito na siya sa ilalim. Dito na siya mapupunta. Ayan na siya. Tapos, mamaya may aayusin lang tayo dito para mag-fit yung likod na to. So, ayan. Likod. Kabit natin yung reverse camera. Yan, binaklas natin yung buong panel dito. Tsaka yung plate number para matanggal yung plate light dito. Tapos, dyan natin siya ilalagay. Dyan natin nagagapang yung wire nya. Punta dito. Lusot dyan. Lusot doon. Papasok doon. Yan. Tapos, nag-tap tayo ng wire dito sa reverse light nya. Para doon manggagaling yung trigger ng reverse camera. So, ayan. Ilabas lang natin yung camera dito mamaya. Dito natin siya ididikit. Yan, dito. Okay. Gawin ko lang. So, ito tapos na natin ikabit tong reverse camera niya. Dito natin nilagay yung camera. So, maayos din naman yung pagkakabit natin dito sa panel niya. And then, yan. Ito nga pala si Sir Jerome, galing pa siyang Angono. So yan, Sir, kamusta naman yung installation natin dito sa kotse nyo? Ayos, suwabe. Naghintay ba kayo ng matagal? Hindi, saglit lang. Ayun. Para ka lang nagpa-carwash. So yan, ito yung head unit ni Sir. Okay naman yung fitment dito sa panel niya. And then, panel dito sa head unit, tsaka dito sa aircon switch. Ganda naman yung pagkaka-fit niya. And then, yung mga aircon switch niya, ayan, okay din. Ayan. All working din yung mga ilaw niya dito. So, ibig sabihin, nakikabit natin ng maayos yung mga socket kanina. Hazard, okay din, working. Since dito, wala na naman tayong ginalaw dyan. Yung ilaw, ayan. Hindi lang kita, pero meron yan. Nagdidim siya. Pakita natin, try natin i-adjust yung brightness. Ayan. So automatic na rin yan. Ayan. Automatic dimmer siya pag nagbukas kayo ng headlight. Ayan. Okay. Tapos, ayan, kinabitan din natin siya ng front camera. So ayan yung front camera. Yung view niya dito, ganito yung tsura. So ayan, malinaw na din naman siya. Yung in-order ni Sir. Ayan o. Kita yung plate number dito sa harapan. Ayan. Tsaka medyo na siya, wide angle na yung sa sakop ng camera sa harap. Tapos yung reverse camera ito, automatic din siya pag reverse kayo, lalabas yung view niya dito sa head unit. Ayan yung front, ito yung reverse. So dito i-adjust na lang natin yung camera mamaya para maganda yung tutok niya. Ayan, pakita na rin natin yung mga applications na to. Ayan. Meron na siyang Wi-Fi connection or mobile hotspot. May Bluetooth na rin siya. Ayan. Region niya, ganito yung tsura. Ayan. Tapos meron din siyang audio settings. Ganito yung tsura ng audio settings niya. So, user. Ayan, mag-setup na lang tayo dito ng bago. Ayan. And depende naman sa timpla niya kung anong gusto niyo dyan.
Tapos may option din siya na ganyan. Ayan. Tapos, ayan, balik tayo. Ayan, meron na rin siyang Android Auto, Apple CarPlay, Google Chrome, Play Store, ayan, YouTube, Google Maps. Then, tignan pala natin yung yung specs na to. Kasi kanina, sabi ka kanina, yung box niya nakalagay 2GB 64. Pero ang in-order na sir, 4GB 64. So, dito sa unit, 4GB 64 naman yung nakalagay. Pero yun nga, sinasabi ko, yung iba kasing mga brand ng Android head unit, lalo kung online, napepeke na nila. So, depende na lang sa inyo. Kung gusto nyo may check, download na lang kayo ng CPU-Z. Ayan. Tapos, ano pa ba? Ayan. Yun kasi sa atin, yung sa Nexus brand, rig specs kasi yun eh. So, lahat naman ng natin, mga unit na nire-release natin, naka-check yan ng CPU-Z. So, yun, dito rin, yung latest version natin na Nexus Android head unit. Kapag nag-download kayo ng Netflix sa Play Store, makakapag-download kayo dito sa iba kasi na-testing na rin natin to dito sa Gearelec. Hindi siya gumagana. So, yung mababang version lang yung pwede nyo ma-download dito. Sa APK pa yun. Hindi yung direct dito sa Play Store. So, ayun lang. Sa mga interested pala, yung gusto magpa-install ng mga ganitong Android head unit or yung ibang mga accessories, message na pa kami sa Facebook page namin, Enteng Butingting Garage, and isa namin Facebook page, Nexus Android head unit, Marikina City Branch. Ayan, sa mga Android head unit yan, Nexus brand yung sa atin, pero kung may order kayo sa Shopee or Lazada, yan, nag-service naman tayo ng installation. So, yun lang. Thank you.